Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! Siya ang babaeng sumikat na merong signature half-shaved head. Isang muse ng mid-2000. Isang babaeng merong malamig at matunog na tinig na tumatak sa chart sa kantang kanyang inirelease. Isang presensyang hindi kailanman tuluyang nawala. Siya si Cassie Ventura. Isang mga awit, modelo, mananayaw. Isang pop culture icon na sumikat halos overnight. Ngunit sa likod ng kagandahan, kasikatan at sa katahimikan, may kwento siyang nais ibahagi sa buong mundo. Sa loob ng maraming taon, nanahimik si Cassie Ventura. Ngunit ang katahimikang iyon ay may hangganan. Taong 2023, nagsimulang muling makinig ang buong mundo sa kanya. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lamang pong ipaalala na maraming sensitibong paksa ang ating tatalakayin sa videong ito. May mga salita na hindi ko pwedeng bigkasin, kaya't ipagpaumanhin po ninyo kung may mga parte sa video na ito na kailangan kong i-mute o putulin. Now, let's get back to the video. Si Cassie Elizabeth Ventura ay ipinanganak sa New London, Connecticut noong August 26, 1986. Ang kanyang inang si Regina ay African, Mexican, and West Indian descent, habang ang kanyang ama namang si Rod ay isang Filipino. Sa edad na 14, nagsimula siyang magmodelo para sa mga lokal na department store at fashion catalogs, tulad ng Delia's at 17. Bago magsimula ang kanyang modeling career, dati na rin itong isang twirler at isang 5-time National Grand Champion. Matapos ang high school noong 2004, lumipat siya ng New York upang ipagpatuloy ang modeling at sumali sa mga klase sa Broadway Dance Center. Dito na niya nakilala si Ryan Leslie na siyang tumulong sa kanya na makapasok sa industriya ng musika. Taong 2005, isinulat at nirecord ni Cassie ang kantang Me and You kasama si Ryan Leslie. Ang kantang ito ang nagbukas ng napakaraming pinto para sa dalaga. Tumambay ang kanyang kanta sa number 3 spot sa Billboard Hot 100. Dahil dito, nakuha niya ang atensyon ni Sean Combs na siyang tumulong sa kanya na mailabas ang kanyang unang self-titled debut album noong 2006. Sumunod dito ang mga singles na Long Way to Go at Official Girl kasama sina Lil Wayne at Must Be Love kasama naman si Combs. Taong 2013, inirelease naman niya ang mixtape na Rockabye Baby na pinuri ng mga kritiko at binansagang isa sa pinakamahusay na R&B mixtape ng taon. Ventura's music is described as R&B, pop, and hip-hop soul. Ayon kay Cassie, sina Aaliyah, J-Lo, Christina Aguilera, Madonna, Stevie Wonder, Britney Spears, Mariah Carey, Faith Evans at Usher ang kanyang mga musical influences. Die-hard fan din siya ni Janet Jackson. Bukod sa musika, pinasok din ni Cassie ang pag-arte. Noong taong 2008, gumanap siya bilang Sophie Donovan sa sikat na pelikulang Step Up 2: The Streets. Bilang modelo naman, naging mukha din siya ng mga kumpanyang Calvin Klein, Adidas at ASOS. Baguhan pa lamang si Cassie sa music industry ng mga panahong iyon. Ngunit hindi biro ang mga oportunidad na nasungkit ng dalaga. Nakakuha siya kaagad ng 10-album contract sa Bad Boy Records na pagmamay-ari ni Combs. Isang napakahaba at solid na kontrata kung ikukumpara sa ibang mga talents ng mid-2000. Mas mahaba pa nga ito kumpara sa mga kontrata ng mga sikat na mga awit ng panahong iyon, katulad ni Rihanna at Britney Spears. Ibig sabihin nito, 10 taon siyang matatali kay Combs, artistically, professionally at financially. Kung iyong susuriin, tila noong una pa lamang ay kinokontrol na siya ni Combs.
Ngunit na mga panahong iyon, katulad ng nabanggit kanina, bagito pa si Cassie sa industring iyon. Wala pa siya sa posisyon na mamili o tumanggi sa kahit na anong alok o oportunidad na sumalubong sa kanya. Wala rin siyang representasyon o team na magtatanggol at magsasabi sa kanya kung tama ba o mali ang nangyayari. Ang tanging nasa isip niya noon ay ang oportunidad na nasa harap niya ang magbibigay ng magandang buhay sa kanyang pamilya. Taong 2007 nang magsimula ang romantic relationship ng dalawa. Bago ito, karelasyon pa ni Combs ang modelo at aktres na si Kim Porter, kung saan meron siyang 4 na anak. 2 taon makaraan ang una nilang pagkikita. Isinapubliko ng dalawa ang kanilang relasyon. On and off ang kanilang relationship, ngunit taong 2018, matapos ang higit 10 taon, nagdesisyon ang parehang kampo na tapusin na ang lahat. Matapos naman ang halos 1 taon, nagdesisyon si Cassie na ipagpatuloy ang kanyang buhay. Nagkamabutihan sila ng lalaking si Alex Fine, isang fitness trainer na hinire ni Combs upang itrain si Cassie. Nang sumapit ang June 2019, inanunsyo ni Cassie na nagdadalang tao siya at si Alex Fine ang ama. September 2019, dito na nagdesisyon ang magkasintahan na magpakasal. Ngunit noon ngang November 2023, nagsampa si Cassie ng kaso laban sa dating karelasyon. Mga kaso ng pang-aabuso, karahasan, sex trafficking sa loob ng 1 dekada. Ifinail niya ang mga kasong ito sa Federal District Court sa Manhattan under the Adult Survivors Act na nag-aalaw sa mga biktima ng sexual na pang-aabuso na mag-file ng kaso kahit na nag-expire na ang Statute of Limitations sa New York. 1 araw naman matapos maisampa ang kaso, nagkaroon ng kasunduan ang magkabilang panig at tumanggap si Cassie ng $20 million settlement mula sa kampo ng dating kasintahan. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. May 2024, nakuha ng CNN ang kopya ng video ni Combs kung saan binubugbog nito ang dalaga sa hallway ng isang hotel noong March 5, 2016. Nag-viral ang videong ito dahilan upang mag-issue si Combs ng isang apology video. Ngunit sa kabila nito, hindi tinuldukan ni Cassie ang kanyang laban. Noong May 12, 2025 lamang, tumistigo si Cassie sa mga kaso ng federal sex trafficking, racketeering and prostitution. Idinitalya niya sa korte kung ano ang pinagdaanan niya sa mga kamay ng dating karelasyon sa loob ng 10 taon. Si Cassie ang nagsilbing star witness sa mga kasong nakasampa kay Combs. Ayon kay Cassie, 10 taon siyang dumanas ng pang-aabuso sa kamay ng dating karelasyon. Ang lalaking ito ay 20 taon ang tanda sa kanya. 22 years old pa lamang siya nang magsimula ang mga pananakit, pambubugaw at paglapastangan nito sa kanya. Sa unang taon ng kanilang relationship, inintroduce di umano sa kanya ni Combs ang isang klase ng sexual encounter na tinawag nitong voyeurism. Isa itong sexual interest kung saan nakakakuha ang isang tao ng pleasure sa pamamagitan ng panonood sa mga taong nagtatalik o naghuhubad sa kanyang harapan. Nangyayari ang mga ganitong encounters sa mga party na inorganisa ni Combs na tinatawag nilang free calls. Again, 22 years old pa lamang si Cassie na mga puntong ito at baliw na baliw ito kay Combs. Naintindihan niya ang paliwanag sa kanya ni Combs, ngunit dahil sa labis na pagmamahal dito, tinanggap niya ang alok nito na maging laruan niya. Simula noon, nagbabayad si Combs ng iba't ibang lalaki upang makipagtalik sa kanya. Nakukuha ni Combs ang mga lalaking ito mula sa Craigslist. Tinatawag ang mga lalaking ito na cowboys for angels. Minsan, inaatasan din siya nito na maghanap ng makakapareha sa kanilang mga party. Ayon kay Cassie, karamihan sa mga lalaking ito ay mga black. Ang preference di umano ni Combs ay mga lalaking malalaki di umano ang mga pagkalalaki. Ito ang nagdedirekta kung paano nila gagawin ang lahat sa harap niya. Pantasya di umano ni Combs na mag-direct ng mga ganitong klaseng mga pelikula. Kung paano siya magsasalita, ano ang unang gagawin, ano ang kanyang isusuot, at kung paano siya gagalaw sa mga bawat performance. Aminado si Cassie na noong una ay may pahintulot niya ang lahat.
Ngunit nang lumaon, parang nag-iiba na ang pagtrato ng nobyo sa kanya. Dito na nagsimula ang mga pananakit. Pinagbawalan siyang sumimangot at sumagot. At higit sa lahat, pinagbawalan siyang tumanggi sa bawat alok nitong party. May ilang pagkakataon na sinubukan niyang tumanggi, ngunit sampal, sabunot at bugbog ang inabot niya sa nobyo. Hindi siya nagsalita dahil para sa kanya ay iyon lamang ang tanging paraan upang mapasaya niya ito. Nasa isip niya pagkatapos ng bawat performance at satisfied na ito sa kanyang nakita, lilipat na sila sa kabilang kwarto at masosolo na niya ang nobyo. Ito ang tanging emotional connection na nakukuha niya mula sa dating nobyo, kaya't handa siyang gawin kahit na ano. Manatili lamang ang interes nito sa kanya. Siya ang nagsilbing recruiter at performer ng dating kasintahan. Noong unang mga encounter, inamin ni Ventura na halos bumaliktad ang kanyang sikmura. Duming-dumi siya sa kanyang sarili, ngunit tinanggap di umano niya ang hamon at responsibilidad. Idinescribe din ni Ventura ang lahat ng nangyayari sa mga nasabing party. 10 bote ng baby oil ang nauubos nila sa bawat encounter. Pinapainit ito sa loob ng microwave dahil gusto di umano ng dating nobyo na medyo mainit ang langis bago ipahid sa kanilang katawan. Kailangan ay kumikinang sila sa baby oil bago simulan ang sesyon. At kapag naubusan naman sila ng supply, naka-standby ang mga tao nito sa labas ng kwarto upang supplyan sila ng mga baby oil, condoms at iba pang kailangan sa loob. Tumatagal di umano ang mga parting ito minsan ng 36 hours, 48 hours, 72 hours at ang pinakamatagal ay halos 4 na araw. Bago magsimula ang mga sesyon, sinisiguro ni Combs na nakaset up ang kwarto ng naaayon sa kanyang kagustuhan. May specific na amoy, nakasindi ang mga kandila, at dapat ay naroroon din lahat ng mga parapernalyas na kakailanganin nila. Mga botelya ng baby oil, condoms, bawal na gamot, alak at kung ano-ano pa. Para maituloy niya ang performance, ginigising di umano niya ang sarili sa paglaklak ng alak at paggamit ng bawal na gamot. Kung anong gamot ang available sa kwarto ay iyon na ang kanyang tinitira. Wala na rin siyang pili dahil sa isip niya, kailangan niya ng buffer dahil kailangan niyang matapos ang performance. Sa pagpapatuloy ng salaysay ni Ventura, marami di umanong pagkakataon na iniihian siya ng mga lalaking ito sa muka habang nakahandusay siya sa sahig, lango sa ipinagbabawal na gamot. Minsan di umano ay halos hindi na siya makahinga sa dami ng ihi sa loob ng kanyang bibig. May mga pagkakataon pa na inuutusan ng dating nobyo ang mga escort na tapusin ang kanilang pinale sa kanyang dibdib at pag nasa dibdib na niya ang similya, lumilipat sila ng dating nobyo sa kabilang kwarto at doon ay pinapahid niya ang similya ng mga lalaking escort sa dibdib at nipples ng dating kasintahan. Ang bawat free calls ay may tinatawag na sessions. Makukonsiderang kompleto ang isang session kapag nilabasan na ang lalaking katalik ni Ventura. Ang unang act ay self-pleasuring o mariang palad habang magkatinginan sila ng escort. Meron ding mga acts within the sessions. Sunod naman ay magpapahiran sila ng langis sa katawan. Dito na sila magsisimulang hawakan ang isa't isa. Kasunod noon ang mga oral activities. Minsan ay sumasali di umano si Combs sa kanila, ngunit madalas ay nasa isang tabi lamang ito at nilalaro ang sarili. Sa durasyon ng mga free calls na ito, lahat silang nasa loob ng silid ay lango sa alak at mga ipinagbabawal na gamot. Kaya't sa tuwing matatapos ang kanilang mga sesyon, madalas ay nagpapasaksak sila ng IV fluid upang manumbalik ang kanilang lakas. Lahat din ng mga sesyon na ito ay nire-record ni Combs. Kalimitan din nagbabayad sila ng malalaking multa sa mga hotel na kanilang nirerentahan dahil madalas ay sira ang mga gamit at madumi ang loob ng silid. May mga dugo, mga ihi at napakaraming baby oil na nagkalat sa dingding at sahig ng kwarto. Ayon kay Ventura, nangyayari ang mga free calls na ito halos every week simula 2007 hanggang 2018. Itinagdag din ni Ventura na siyam sa kanyang mga record deals ay hindi nila na-release dahil naubusan sila ng oras, na parang ito na talaga ang naging trabaho niya para sa dating karelasyon.
May mga pagkakataon na tinangka niyang umalis sa mga free calls party. Ngunit palagi siyang naaabutan ng dating karelasyon. Katulad na lamang ng nakuhang footage ng CNN noong 2023. Kitang-kita sa video kung paano siya binubugbog ng dating nobyo. Dito na-realize ni Cassie na maaaring ikamatay niya iyon kung susuway siya sa kagustuhan ni Combs. Sa tuwing tatanggi din siya, tinatakot siya ng dating nobyo na ilalabas sa publiko ang mga recordings ng kanilang mga encounters. Ayon din kay Cassie, halos bumigay na ang kanyang katawan sa sobrang daming beses niyang nakipagtalik sa mga lalaking hindi naman niya kakilala. Nagkaroon siya ng mga nakakahawang sakit, UTI, mga singaw sa bibig. Sa dami ng beses na nagkaroon siya ng UTI, minsan di umano ay hindi na gumagana ang mga antibiotics, kaya't may punto sa buhay niya na naging dependent talaga siya sa mga ipinagbabawal na gamot upang maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Dahil din sa pangbubugbog, natutunan niyang i-cover ang kanyang mga sugat ng makeup nang sa ganon ay walang makahalata sa mga nangyayari sa tuwing lalabas sila sa publiko. Katulad ng nabanggit kanina, natuldukan ang lahat noong 2018. Dumaan si Cassie sa pinakamadilim na parte ng kanyang buhay. Ilang beses niyang tinangkang magsalita, ngunit palaging nakasubaybay sa kanya ang legal team ng dating karelasyon. Natakot si Cassie para sa kanyang buhay. Ngunit taong 2023, inipon niya ang kanyang tapang at dito na nga siya nag-file ng kaso laban sa dating karelasyon. Totoo na tumanggap siya ng $20 million settlement money mula sa kampo ng dating karelasyon, ngunit hindi iyon ang totoong tagumpay para sa kanya. Dahil naisa publiko ang kasong isinampa niya, nabuwag ang first layer of protection ni Combs. Naglabasan ang kaliwat kanang mga babae na dumanas rin ng parehas na karahasan mula sa dating kasintahan. Patong-patong ang ebidensya. Naglabasan ang mga biktima at testimonya na magdidiin kay Combs. Ayon kay Cassie, ito pa lamang ang simula. Matatahimik lamang siya kung ang bawat babaeng biktima ni Combs ay makakapagsalita at maririnig ng buong mundo ang kanilang istorya. And of course, ang makita na nasa likod na ng rehas ang lalaking lumapastangan sa kanya. Si Cassie ang unang babae sa sirkulo ng dating nobyo na nagsabing, "Tama na, hindi ko na kaya." Humarap si Cassie sa lahat ng tao sa loob ng korte ng walang pride. Matapang niyang sinagot ang lahat ng tanong sa kanya. Diretso ang kanyang mga sagot, hindi nang hihingi ng pangunawa mula sa mga tao sa loob ng korte. Nakapintas sa mukha niya na nandoon siya upang ilahad ang kanyang istorya. Naroroon din sa loob ng korte ang asawa niyang si Alex Fine, ama ng kanyang dinadala at dalawa pa nilang anak na babae. Taas noong sinuportahan ni Alex ang kanyang asawa sa kabila ng iskandalong kinakaharap ng kanilang pamilya. Ayon kay Cassie, malaki ang utang na loob niya sa asawa dahil ito ang tumulong sa kanya na makabawi. Nang maghiwalay sila ni Combs, nagkaroon siya ng PTSD at iba pang mga sakit. Hindi siya iniwan ni Alex sa kabila ng kanyang nakaraan at mga pinagdadaanan bago sila magkakilala. Ayon kay Alex, proud siya sa katapangang ipinakita ni Cassie. Nangako ito na hinding-hindi niya iiwanan ang asawa kahit natalikuran pa ito ng buong mundo. Kasalukuyan pa ring tumatakbo ang trial, kaya't mag-antabay lamang po sa mga susunod na kaganapan. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.